Magandang araw mga boss. Habang bumabiyahe itong customer sa South Expressway, bigla na lang daw lumubog itong brake pedal niya or itong brake niya. At ito nga, paandarin ko para malaman ko kung anong naging dahilan. Ayan nga po, yung tinulak ko ng daliri ko lang yan mga boss ha. Lubog talaga siya, umaabot yan hanggang flooring. Kaya ang ginawa ng customer, naghanap siya ng pwedeng mapagawaan itong sasakyan niya. At yun nga, nang makakita siya, pinacheck niya na sa mekaniko kung ano naging sira. At nang diniagnose kung ano naging diferensya, sinabi nga nila na brake master assembly nga raw. Sa totoo lang, tama naman yung hatol ng mekaniko. Ang problema lang, siyempre, yung budget. Pangalawa, dapat check upin mo muna kung wala na bang pag-asa itong brake master assembly o yung loob ng cylinder, may gasgas na ba talaga at di na pwede gamitan ng mga repair kit man lang. Paano kung yung may-ari ng sasakyan wala pang budget? Tapos meron namang option na mas makakamura sa pyesa. At kung na-check up, baka pwede naman sa repair kit lang. Gaya ng ginawa ko, chinek up ko muna maigi bago ko dinesisyonan na dapat bang palitan itong brake master assembly niya. O kaya naman sa repair kit lang, o kaya sa rubber seal nitong piston. Ibig ko sabihin yung rubber lang, yung rubber cap lang ang papalitan. Pwede rin yun mga boss. Kasi yung rubber seal naman talaga ang dahilan kaya ka nawawala ng preno. Dahil pag nasira yung goma niya, ayun ang pagmumula ng loose brake or paglubog ng brake pedal mo. Dahil hindi magtitinda yung mga auto supply ng ganyang parts kung alam nilang makakasira ito sa sasakyan o kaya hindi ito uubra. Siyempre sayang yung puhunan. Kaya ang pinalitan ko lang dito mga boss, rubber cap lang o yung piston seal lang. Sa pyesa niyan mga boss, wala pa 500 yung nagastos ko. Pero pag bibili ka ng bago nito, tapos yung masasabi mo na medyo magandang klase na siya, nako 3,000 mahigit. Tapos yung original, nako po, wag ko na sabihin, baka mapamura ka pa. Dito sa brake master assembly, meron niyang snap ring. Gagamit ka dyan ng plier para matanggal mo itong snap ring niya. Ayan. So, kumabuse kaya sinikpot ko na mga boss. Ayan o. Ayan. Ayan yung ano niya. Yung snap ring niya natatanggalin mo. Ayan yung naglalak dito sa primary para hindi siya lumabas. Pwede mo na ngayon bunutin itong primary piston mo. Meron dyan nakalagay na isang piston seal or rubber cap. Ayan o, yung tinuturo ko. Dito naman sa secondary piston, mga boss, pag tatanggalin mo yan, meron niyang stopper bolt. Tanggalin mo muna yung stopper bolt niya, mga boss. Pero, luwagan mo muna. Tapos, itulak mo siya ng screwdriver mo. Kailangan, itulak mo siya ng kaunti kasi may spring yan para maluwag mo matanggal yung stopper bolt. At pag natanggal mo na yung stopper bolt, itaktak mo na itong brake master mo para lumabas itong secondary piston mo. Ayan yung secondary piston, mga boss. Ayan. Meron naman yan dalawang rubber seal or piston seal. Sa pagtanggal yun mga boss, gumamit ka lang ng manipis na flat screw tapos sikwatin mo lang siya dahan-dahan ganun lang. Ito namang spring niya, pwede mo hilahin lang o kaya sikwatin mo rin ng flat screw. Pag natanggal mo na yung dalawang piston seal dyan, dito ka naman sa primary, meron din yung isang piston seal, yung kaninang unang tinanggal ko mga boss, yung primary. Bali ang papalitan ko dyan, 3 piston seal. At kung makikita nyo itong isang rubber seal niya, di ba? Talagang gas-gas na siya, Talagang lulusot talaga yung preno. Yung dalawa dyan mga boss, malambot na lang yung goma. Ngayon, dahil nakabili na ako, minats ko na sila. Pero same yan ang number kasi may sukat yan mga boss 1316 to Dapat yung part number ng piston seal mo at saka yung bibuild mo, dapat parehas sila. Hindi pa pwedeng magkaiba yun. Kahit sa butas, dapat parehas. At kung maaari, siyempre pipili ka na rin lang ng piston seal mo yung magandang klase na. Kumbaga branded. Siyempre naman, bago mo ilagay itong mga piston seal mo, hugasan mo muna itong mga piston para siguradong malinis siya before mo na ilagay itong mga bago. Sa paglinis naman yan, mga boss, madali lang. Gagamit ka lang dyan ng sabon, tubig, basahan, o kaya kung may foam ka, di mas okay. Basta after mo masabon, banlawan mo na siya. Siguraduhin mo lang na banlawan mo siya maigi kasi yung sabon mga boss, na-contaminated din yan sa fluid. Kaya dapat banlaw siya maigi. Ako nga pagtapos kong sabunin pa yan boss, diba? Nabalawan ko na yan. Ginagamit ko pa yan, hugasan ko pa yan ng fluid para masigurado ko lang na malinis itong ginagawa ko. Kasi ang mangyayari niya, pag sumablay ka, ulit lang ulit, uulit ka na naman, diba? Nakikita nyo, tinatanggal ko dyan yung strainer niya, ayun, strainer cap sa fluid. Kailangan malinis din yan mga boss. Sa paglinis naman itong assembly mga boss, itong brake master assembly, madali lang yan mga boss. Basta babara nyo ng sabon, tapos kalug-kalugin nyo lang, tapos banlaw na.
Pag tuyo na yung mga piston, basahin mo siya ng brake fluid. Tapos pwede mo nang ilagay itong dalawang piston seal niya. Sa paglagay ng piston seal mga boss, itutusok nyo lang yan. Nakikita nyo naman, gayahin nyo lang yung ginagawa ko mga boss. Yung retainer ayan bago yung spring ngayon. Dapat nakalak yan. Tapos yung isa naman, yung primary mga boss, isa lang ang piston seal niyan. Pag nailagay niyan, may retainer uli yan, bago yung spring. Kasi baka makalimutan niyo ilagay retainer, nako, sablay. Naglalak dapat Tapos dito na tayo sa brake master assembly. Lagyan mo ng brake fluid sa loob, tapos kalug-kalugin mo. Ayan, parang hinuhugasan mo siya, binabalawan mo lang. Ganun lang gagawin yung mga boss. At pag okay na siya, pwede mo nang ilagay itong secondary piston niya. Sa paglagay ng secondary piston mga boss, tuturo ko muna sa inyo kung anong papel ng stopper bolt Gamit itong screwdriver nyo, ipapasok nyo sa loob ng brake master assembly, tutulak nyo yan. Mapapansin nyo, di ba? Yung spacer yan Spacer yan kung tawagin. Diyan nyo isushoot or itatapat itong stopper bolt pag nilagay nyo siya sa brake master assembly nyo. At dahil sa stopper bolt, hindi lalabas yung piston na secondary. Sige mga boss, ilalagay ko na. Basahin nyo muna ng brake fluid yung secondary piston bago nyo ipasok dito sa cylinder. Tapos gagamit uli kayo dyan ng screwdriver. Ayun yung ipantutulak nyo sa piston para mailagay nyo itong stopper bolt nya. Dahil nga mag-isa ko lang, para-paraan yan syempre. Itutulak mo ngayon yung piston para tumapat dito sa spacer nya. Di ba? Pag tapat yan mga boss, madali nyo lang mailalagay yung stopper bolt. Pero pag hindi siya tapat, kakalso yan. Kaya ayun ang palatandaan na na-shoot nyo siya. Pag maluwag nyo nailagay itong stopper bolt. At dahil okay na, gagamit ka ngayon dyan ng box rin sa number 10. Higpitan mo ngayon yung stopper bolt mo. Ayan, dapat nandyan yung washer yung tinuturo ko. Pwede kasi magkaroon ng leak pag wala yung washer. Dito naman tayo ngayon sa primary piston mo. Sa paglagay ng primary piston mga boss, madali lang yan. Pag naipasok nyo siya dito sa brake master assembly, ilagay nyo na itong snap ring. Gagamit ka dyan ng snap ring plier. Ayan yung ginagamit ko mga boss. Papasok sa gatlayan tapos maglalak na. Hindi na mabubunot itong primary piston mo. Tapos pwede ka na ngayon mag-bleed after mo malagyan ng brake fluid. Ipump lang yung primary piston mo hanggang sa yung hangin is mawala na. Mapapansin mo dyan, itong primary piston mo, matigas na siyang itulak. Tapos fluid na yung lumalabas. Pwede mo na yun ikabit. Ingatan mo na huwag ka maubusan ng fluid. At pag sinalpak mo yan, yung tinuturo ko, ayun yung push rod, isushoot mo yan dito sa primary piston, may butas yan. Kailangan pag kinabit mo yan, shoot mga boss Pag hindi mo yan i-shoot mga boss, nako, hindi ka makakapag-asawa. Baka si Maria na makatuluyan mo yan. At pag ilapat mo na, ilagay mo na itong dalawang fitting niya. Ayan, yung fluid line. Dalawa yan mga boss number 10 yan. Siguraduhin mo lang na ipakapit mo yan sa mga thread niya. Dahil kung hindi, malulus thread yan. Tsaka mo ngayon higpitan. Unahin mo siyang higpitan mga boss kasi yung brake fluid sayang natatapon Kasi pag natuyuan ka ng brake fluid yan, pwede magkaroon ng hangin yung ginawa mo. Magbibleed ka ng medyo matagal. Ang purpose kasi ng pag-bleed mo kanina mga boss, yun ay para mas madali kang mag-bleed ngayon. Baka isang beses lang, okay na yan. At pag okay na yung pagkakalapat itong brake master assembly, yung dalawang nut, ilagay mo na mga boss. Ayan pa isang nut niya. Dalawa lang naman yan kaya hindi kayo masyadong malilito kung kayo gagawa ng sasakyan nyo. Tapos gagamit ka dyan ng combination wrench na number 12. Higpitan mo lang siyang maayos mga boss. At pag okay na, itong fluid hose dito sa clutch mo. Yan, i-shoot mo yan mga boss. Huwag mong kalimutang ilagay yung clamp niyan. Kailangan maayos yung pagkakalapat. Tapos pwede mo nalagyan ng brake fluid. Yung strainer cap niya, huwag mong kalimutan. Tapos yung cap. At syempre yung pinakahuli niya, yung socket wire dito sa brake master assembly. Yan. Kailangan nyo na makakasama dyan kasi sa'yo magpapump ng brake pedal nyo. At bago ka mag-release ng brake fluid, dapat nakapress siya sa brake pedal. Ibig sabihin nakadiin bago ka magpakawala ng fluid dyan sa fluid line mo. At kapag nakapag-release ka na ng brake fluid, ipapump mo siya ulit. Tapos ipapirvis mo, nakadiin uli yung brake pedal, tsaka ka ngayon uli mag-release ng fluid. Pag nagsarado ka na ng fluid line, dun ka pala magpapabomba ulit. Check na natin dahil okay na siya tingnan nyo mga boss. Diba? Okay na siya. Daliri lang yan. Kontindihin mo lang. Taas na. At syempre, di mawawala yan. Kailangan ito i-road test. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana wag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!